Good morning po mga kapatid. Good morning. Good morning. Sa iyo, kuya. Tayo po'y manalangin sa ating gawain, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O God, sa umagang ito. Patuloy na po, O Diyos. Salamat kami, Panginoon, sa iyong binaya at habag sa bawat isa sa amin, O God, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O God, Lord, sa mga kapatid na kasama muli namin dito sa iyong bahay panambahan, O God, Lord, maging sa buhay ni Pastor Sam, Pastor Joe, ni Kuya Isri, ni Tita Virgie, and ni Pastor at yung lingkod, O God, Lord. Hallelujah. Ni Ate Esther, O God, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, nga narito, O God, sa bahay na ito, O God, Lord. Hallelujah. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa building nito, Panginoon, mula baba hanggang itaas, O God, Lord. Hallelujah. Balutan ng iyong dugo upang walang makaambala sa aming gawain sa umagang ito, O God, Lord. Patuloy nga po, O Diyos, nga ipinagkatiwala namin, Panginoon, ang building na ito, Panginoon. Ang lahat, kung sino man po, Panginoon, ang makarinig nito, nawa, maging pagpapala ito sa kanilang buhay, O God, Lord. Ipamuhay nila na may kasamang pananampalataya, O God, Lord. Hallelujah, sa kanilang buhay, O God. Maraming salamat doon sa mga kapatid, Panginoon, nga manonood sa live ibig ng Sikay na, Panginoon. Patuloy nga po, O Diyos, mga kapatid, pagpalain kayo pang mga kapatid. Alam kong hindi kayo nakakadalo sa gawain, Panginoon, sa pagngunit sapagkat mayroon tayong mga social media na pwede kayong manood sa live na ito pa sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat, O God, Lord. Patuloy nga po, O Diyos, na humihingi kami sa inyo, Panginoon, ng kapatawaran sa umagang ito, O God, Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Floro na iyong gagamitin, O God, Lord. Itago niyo po siya sa iyong likuran. Nawa, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na aming marinig, maging pagpapala ito sa aming buhay, O God, Lord. Hallelujah. Pasalamat rin po, Panginoon, doon sa gamitin mo sa pag-awit, Panginoon, sa buhay ni Kuya Isri, O God, Lord. Patuloy nga po, O Diyos, na samahan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan na magmula lamang sa iyo, O God, Lord. Magtugtog, O God, Lord. Hallelujah. Bigyan mo ng karunungan na magmula lamang sa iyo, God, Lord. Hallelujah. Ang gawain na ito, Panginoon, inahandog namin sa araw na ito, Panginoon, sa iyong harapan, O God, Lord. Lord, angkin namin ang katagumpayan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 It's good. All the time. All the time. That's good. Amen. Amen. Praise you, Lord. Purihin natin Diyos. Awitan. Labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, ang ngalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan
labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat utugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Amen. Hallelujah. Diyos, purihin ka ng Diyos. Pagsahin ko sa awit 150, siya'y purihin sa kanyang ginawa, siya'y purihin sa bagkat siya'y dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at planta. Lahat ay tugtugin. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Bumubuhay, hawak mo iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, ang ibig ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Piling mo ang sagabay ng kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, Diyos ng aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang
magbabago ang kabutihan mo. Kailan ay hindi magbabago ang kabutihan mo. Kaya ko'y alay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti man Pagkabuti mo, Lord. hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aking buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. At sa pambuhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. 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 Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa tanghali mong ito. Hayaan mo, Panginoon, na muli ay napangiti namin kayo, na lugod namin kayo sa aming pagpuri, pag-awit sa inyo. Nawa sa lahat ng mga papuring awit na dinulog na binigay namin sa inyo sa hapon pong ito, Lord. Muli nga po, O Diyos, nahayag ang inyong kabutihan, ang inyong kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli at patuloy kami na magpapatuloy sa inyong gawain ngayong hapon ito, ngayong araw na ito. Pagpatuloy kayong luwalhatiin at papurihan sa aming mga buhay. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming mga susunod na gawain, sa aming pong pakikinig na inyong salita at pakikinig ng inyong mensahe. Purihin ka, Amang Diyos, muli sa hapon pong ito, sa tanghaling ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. So magandang tanghali po mga kapatid at ganun din po sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay dadako sa pakikinig ng kanyang salita at sa pag-aaral po, pakikinig ng kanyang mensahe, pag-aaral ng kanyang mga salita sa tanghali pong ito. Sa pong mapagpalang araw sa mga kapatid na nanonood online sa ating Facebook Live, sa mga kapatid sa Pilipinas, sa saang mandako po ng lugar o sa mandako po ng mundo kayo nandoon, na kayo po ay makapanood ng mensahe pong ito. Nawa po ay mapagpala po kayo ng ating Diyos.
at makatugon po yung inyong mga pangangailangan sa inyong mga spiritual na buhay. Pagpalang araw muli po sa bawat isa. At ngayon po ay araw ng Friday, huling araw ng buwan ng Hulyo at simula po ng holiday po dito sa Saudi Arabia. So pinagpala po tayo na tayo ay nandito ngayon sa araw na ito. Nawa ay maibigay natin sa Diyos yung maghapong ito, malugod natin siya, mapupurihan natin siya. At sa pagkakataong ito, hayaan natin po na siya po ay mangusap sa atin. Ano ba yung mga bagay-bagay na nais niyang ipabatid sa buhay natin bilang mga anak niya sa mga panahong ito, sa mga kapanahonang to. So ano nga ba yung mga nais niya na mensahe na ipagkaloob po sa atin. So ang mensahe po niya, mababasa po natin yung James chapter 1 verse 2 and 3. So James chapter 1 verse 2 and 3. Sabi po sa verse 2, count it All joy when you fall into various trial. Yung araw pa baba. At sa verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. So, sa Tagalog, ariin daw natin na maging kagalakan. Sabi niya sa Tagalog, taas po. yan, mga kapatid, sabi niya, magalak kayong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, sino po ang nakakaranas ng mga pagsubok sa panahon ngayon? Trials. Various trials. Ibig sabihin, trials, pagsubok. Trials comes into many things. Maraming form, maraming uri, at maraming maraming pagkakataon na yung mga trial ay nararanasan natin. So bago po tayo tumuloy sa ating mensahe, tayo po ay manalangin mga kapatid. Ipagkatiwala po natin sa Diyos yung kanya pong mensahe sa araw na ito. Amen. Father God in heaven, we praise you, we honor you, we glorify your name once again, O God. We are here in your Friday service, O God, to worship you, to honor you, and to hear from you at this time. Lord, nais namin na makinig muli sa inyo para sa inyong mga salita, para sa inyong mensahe. At hayaan yung Panginoon na kayo po yung mangusap sa pagkakataong ito. Nandito po, Panginoon, na inyo pong mga anak. Nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, hayag sa inyong harapan. Kaya naman, O Diyos, pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa amin. Nais muna namin naman na magpalinis sa inyo. Ano man po yung laman ng aming puso't isipan, ano man itong mga bagay na maaaring makahadlang sa inyo, kasalanan, pagdisuway sa inyo, karumihan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay humihingi ng tawad at ng paglilinis sa hapon pong ito. Panggawin mong dalisay at malinis ang aming mga puso, isipan, na handa tumanggap ng inyong pong mensahe sa araw na ito. Amen. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga kapatid na nandito ngayon at nakikisa sa gawain ito. Ganun din po yung mga kapatid na nanonood sa aming FB Live. Maging yung mga kapatid na manonood pa lang sa araw pong ito hanggang maging sa mga susunod na mga araw. Pagpalaan nyo nga po ang buhay ng bawat isa at hayaan mo, Panginoon, na yung mga salita ay mga usap sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli kaming turuan, muli kami patatagin, palakasin ang aming mga pananampalataya. At sa ganun, Panginoon, mapagtagumpayan namin
yung pagkatawag nyo sa amin na kami hanggang sa huli ay magpatuloy at sa iyo lang patuloy na magtiwala. Salamat po Ama sa araw na ito at hayaan Panginoon ang inyong banal na espiritu ang magminister sa bawat buhay namin, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka at pasalamatan mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maginawa. So, count it all joy when you fall into various trials. Mga kapatid, magalak daw tayo kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kung titingnan po natin itong salitang ito ng Diyos, pagsubok, problema, maaring ang pagsubok ay problema. Maaring ang pagsubok sa atin ay yung kakulangan. Maaring pagsubok sa atin ay isang emosyonal na pangangailangan, in emotion. Nalulungkot tayo or nagagalit tayo. Isa po yung mga form ng mga pagsubok na nararanasan natin. Pero parang di po ba lahat ng iyan kung titingnan natin ay hindi maganda. Parang ayaw natin. Pero sabi ni Brother James, sabi niya, my brethren, count it all joy. Magalak kayo. Parang hindi katanggap-tanggap nung sa unang pakikinggan natin. But dahil po ito ay salita ng Diyos, ito po ay nanggagaling sa Diyos. So, kailangan po natin tanggapin. At para natin matanggap, bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Bakit mayroong panahon na parang normal, walang nangyayari? Then, next year or this year comes yung pandemic, bigla na lang nag-iba lahat ang takbo ng buhay natin. Biglang nagkaroon ng mga uncertainties na tinatawag sa buhay natin. Hindi natin tiyak, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na pangyayari. At dahil po dyan, tayo ay anong nangyayari sa atin? Na nag-worry. We are troubled, we worried, and we are bothered. So all these things, mga kapatid, yung mga trials na ito, yung mga sufferings and trials na ito, na binabanggit po ni Brother James, ay nakatakda po ito at itinalaga po ito ng Diyos na maganap, mangyari sa buhay natin. So bakit nga ba meron ito? Ito po ay talagang inaalaw ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga anak niya, in the whole world, sa buong mundo. So, sa araw pong ito, pag-aralan po natin ang salita ng Diyos about trials, about sufferings. And these trials and sufferings, God allows it to happen. Amen? Amen. God allows sufferings and trials. Ang sabi po dyan, the enemy will always lure us towards panic and worry if we focus on all that's wrong in this world. Totoo naman po yun na ang kaaway po natin ay talagang tayo po ay laging gagawin niya tayo lagi na magpanic, mag-worry pag tayo ay nag-focus sa mga bagay na nagaganap dito po sa mundo. And even when we know truth and believe that God is in control, there can be a lot in this life we might start to feel anxious about. It can still be a daily battle in our hearts, in our minds, because when we just keep looking all around, we will easily get defeated and lose strength. So, totoo po yan. Pag titingnan natin ang nagaganap nangyayari sa mundo,
alam naman natin yung katotohanan at alam natin na sinasabi natin God is in control. But in our daily battle, hindi po nawawala sa ating isipan at talagang nahahatak at na tatalo tayo ng mga nakikita natin at na papagmasdan sa ating paligid ng mga kaganapan, naririnig sa balita, nababasa. So, because when we just keep looking around, we will easily get defeated and lose strength. So, what happened to us, we will be drained, impatient, and fear creeps in. We lose our focus because we're so distracted by all things that can never really give us strength and hope anyway. So, madali lang tayong nadidistract ng mga bagay na nakakapagpahina ng ating pong mga pananampalataya, nawawala yung ating mga pag-asa. But ang salita po ng Diyos ay hindi maraming pinahayag about pain and sufferings sa mundo. Unang-una, mababasa po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Sabi ni Peter, "Dear friends, do not be surprised at a fiery ordeal that has come on you to test you, as something strange were happening to you." So, si Pedro po ay malinaw po na binanggit niya na sabi niya, huwag daw tayong magtataka or masurprise kung may mga bagay-bagay na sa tingin natin parang kakaiba na nangyayari sa ating buhay. So, ibig sabihin talagang meron talaga at kahit sa Biblia ay binabanggit po doon. Even doon po sa Acts chapter 14 verse 22, sabi niya, "We must go through many hardships to enter the kingdom of God." So, sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, marami talaga tayong mararanasan ng mga paghihirap, hardships, sufferings, trials. So, God doesn't deny the suffering in our world. Instead, He mercifully prepares us for when suffering happens. Hindi naman talaga dininay ng Lord na mawala na itong mga sufferings na ito sa atin, sa buhay natin. But instead, sabi niya, He mercifully prepares us when suffering happens. He is not just a God who relates to us, but He is also a God who has taken part in our suffering and suffered immensely on our behalf through the cross of Christ. Ang Diyos, kaya siya po bumaba dito sa lupa para makarelate sa lahat ng mga paghihirap na maaring maranasan ng tao sa mundo. Physical pain, pagkagutom, mga sakit karamdaman, yung sakit sa talaga sa physically, yung sa sugat, latay. Hindi lang para makarelate, ang sabi niya, He took part in our suffering and suffered immensely. Talagang nakibahagi pa siya doon sa ating mga paghihirap. At ang sabi niya, suffered immensely, at talagang hindi lang grabe yung kanyang naranasan ng paghihirap. Hindi lang siya para makarelate, hindi lang siya bumaba dito sa lupa para lang marinig, ganito pala yung mga paghihirap ng mga tao, maraming naranasan. Pero hindi He took part. Nakibahagi po ang ating Panginoong Jesus on our behalf. At saan yung naganap po yung pinakamahirap na nangyari sa kanila doon po sa krus ng Kalbaryo. So Scripture is no stranger to the messiness, disappointment of our world. So talagang kung babasahin natin ang Biblia, hindi na tayo dapat pang magulat doon sa mga trials and sufferings na ito maaaring maranasan natin. Even while trumpeting the goodness of our God. Kahit patuloy na idinideclare ng Biblia yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos, pero nandyan doon po binabanggit pa rin yung mga paghihirap at problema na daranasan natin dito sa mundong ito.
Marami pong itinuturo ito pong sufferings, kaya po inaalaw ito ng ating Diyos sa ating buhay. It is not for just for to make us suffer or to make us feel the pain or the hardships. Hindi para po tayo pahirapan, pasakitan. Ngunit mayroon pong ginagawa ito, mga suffering ito, kung bakit ito inaalaw ng Diyos na nandito at present po sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. So number 1 po na binabanggit sa Bible is suffering humbles us. Isa po sa nature talaga ng tao ay yung we are so proud of ourselves. Yung pride. Marami po tayong mataas po yung ating pride. But when we suffer, it reminds us of our humanity, of our finiteness. God is infinite being. We people are finite being. When we go through sickness or loss, we are reminded that we are not in control of our lives. Pag tayo nagkakasakit, ang unang-una natin sa ating katawan, kaya tayo po kumakain ng 3 beses sa isang araw, kaya tayo naglilinis ng katawan, kaya tayo natutulog, ayaw natin na magkakasakit. Di po ba? Kaya tayo ngayon sa panahong ito, nagsusuot ng mask, nag-social distancing, hindi makapag-gathering, kasi we don't want to get infected by COVID-19. But it happens. Di po ba nakita natin, even mga pastors, mga lingkod ng Diyos, they also get infected. So it reminds us, it reminds us of our humanity. We are human and we are finite being. So we are reminded that we are not in control of our lives. Hindi natin po kontrolado kung ano yung magaganap at mangyayari po sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kasi kung kaya nating kontrolin, ay hindi puro siguro maganda na. Nakaprogram pa 1 year ahead, nandun na, nakaprogram na yung mga mangyayari at magaganap sa buhay natin. But we are not in control. God gives us grace in opposing our pride, for the humble will dwell with God. Humility is our greatest friend and often comes through no other avenue than by suffering in our lives. Sabi sa Isaiah 57 verse 15, the humble will dwell with God. So God gives grace in opposing our pride. Binabanggit din po yan sa James chapter 4 verse 2 yata yun, na God's give grace to the humble but He opposes the proud. In Psalm 119 verse 71, David says, what so many of us already know by experience. Mataas minsan tayo pag marami na tayong alam sa buhay, pag marami tayong naranasan. But sabi ni sa Psalm 119 verse 71, in what was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Sabi ni Haring David, sabi niya, it's better for me to get afflicted. Mas mabuti pa ako kay makaranas, ma-afflict, mag-suffer nito mga sakit, karamdaman, mga problema at pagsubok na ito, so that I might learn your decrees. Yun po yung puso ni Haring David, ano? Nawa ito po yung ating maging puso, like the heart of King David. Siya, habang siya ay nakakaranas ng mga affliction, sabi niya, that I might learn your decrees. Kailangan pala natin matutunan kung ano yung mga panuntunan at pamantayan ng Diyos sa pagharap dito sa mga pagsubok na nararanasan natin. So number 1 is, it reminds us
suffering is, it humbles us. Ibinababa niya po tayo. Tandaan po natin, when we are going through sufferings, let's be humble. Kung minsan baligtad eh. Pag yung may problema, sabi hindi mo makausap, hindi, may problema ako, galit ako. Di po ba? Ganun ang attitude ko minsan eh. Ayaw kita makausap, galit ako, marami akong problema. Pero sufferings daw, it reminds us to be humble. Let's go down with our pride. Ma-pride tayo eh. Maaring isa yon sa dahilan bakit tayo nakakaranas. Gusto ng Diyos na magpakababa ka muna. So number one reason it can be one of the reason suffering humbles us. Number two, we will have only 5 here. So number 2, bakit nararanasan natin yung mga sufferings na yan, pagsubok na sinasabi ni Brother James? It drives us to dependence on God. Para daw tayo ay magdepende sa Diyos. Hindi para tayo dumepende sa sarili nating mga experience. Ganun tayo kung minsan eh. Pag nakakaranas tayo ng pagsubok, pag nakakaranas tayo ng trials, ng paghihirap, problema, ang binabalikan natin yung mga naranasan natin nung nakaraan. Ano bang ginawa ko dati? Parang inuuna natin, but sabi dito, suffering drives us to be dependent on God. Dumipende daw tayo sa Diyos. Pain and suffering causes us to run to God with our need. When we realize we are not in control and that our lives are in the mist, are a mist that appears for a little while and then vanishes, we cling to our God in heaven, who alone is our rock and sure foundation. So, pagka tayo daw nakakaranas dito mga paghihirap na ito, pain, sakit, it causes us to run to God with our need. Kasi kung tayo ididepende pa daw sa mga dati nating mga naging experience na naranasan sa buhay, sabi po diyan, sabi sa James 14, we are just a mist that appears for a little while and then vanishes. Binabanggit po diyan, maiksi lang kasi yung buhay natin. Baka sa pag-struggle natin o sa paghahanap natin ng sarili nating kalakasan, sarili nating solusyon sa ating mga nararanasan, sariling paraan, naubos na yung panahon natin. Hindi na natin nasumpungan ang Diyos. Whereas, kung tayo po ay directly agad o kaagad-agad na dalapit sa ating Diyos para sa ating mga nararanasang ito, luluhod tayo agad sa Kanya. Ang Diyos po, hindi niyan patatagalin eh. Alam niya, He knows the perfect time when He will give us the perfect answer or perfect solution doon sa ating pinagdaraanan. Hindi na kung sa sarili natin, minsan magta-trial and error pa tayo eh. Gawin ko kaya ito? Ginawa mo, hindi pala, okay, ito pala dapat. Nag-trial and error muna tayo hanggang sa marami nang naging tawag doon, naging damage sa buhay natin. Marami nang nawala, marami nang nadamay. So, let's go, it causes us to be dependent. Sa Diyos daw agad tayo mag-depend whenever we are experiencing sufferings. So sufferings drives us to lean on God like nothing else can. And it allows us to see that God is enough. It allows us to see that we have something worth far more than anything this earth can afford. So ito daw mga suffering na ito ay nagtuturo sa atin para tayo ay magsumandal, mag-lean on sa ating Diyos and huwag na sa iba. Sumandal na, binanggit po dito Proverbs 3:5 and 6.
Tanda po ninyo yun. Proverbs 3 verse 5 and 6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibig po sabihin nun, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag kang maglilin, huwag kang sasandal do sa iyong mga karunungan, kaalaman. Rather, you lean on to God. You depend to God. It allows us to see what we have, that we have something worth far more than anything. So makikita daw natin na mayroon palang mas higit na dapat sandalan kaysa ro sa mga pansarili nating kakayanan. Ang sabi nga doon sa verse 6 ng Proverbs chapter 3, sabi doon in all your ways acknowledge Him. Sa lahat daw nating kaparaanan, i-acknowledge daw natin na ito ay galing sa Diyos. Pag ibig sabihin ng in-acknowledge kasi natin, God allows it, God give it to me. Kung minsan kasi ang acknowledgement, ang glory, ang honor, doon natin na binibigay sa sarili natin o kaya doon sa ibang tao na nagturo sa atin. But ang dapat daw tayo ay dumepende sa ating Diyos. Lean on God. Sumandal. Ibig sabihin ng lean sumandal sa Panginoon. In our human nature, we always tend to lean on our own understanding. Yung ating pangunawa, yun ang unang-una natin agad nagiging attitude whenever we face trials and sufferings. Yung ating kaunawaan. Why not go direct to God? Kaliwali na muna yung ating experience. Lord, ano po ba ito? Bakit ba may pandemic? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi yung iba pag-aaralan mo na nung mga nakaraan pala may mga nangyari ng pandemic nung 17th century, nung 18th century. So ganun, may ganito ang ginawa. But Spanish po. Iba na ngayon yung panahon. So why don't we ask? Iba na yung nais ng Diyos sa panahon po ngayon. So, lean on God. Sabi doon sa Proverbs 3, 5, and 6. And lean not on your own understanding. Sabi sa 6. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Pag lagi nating ina-acknowledge sa Lord, pag lagi tayong depende sa Lord, He directs our path. And that is the good thing when God directs our path. We are sure, 100%, 101% pa nga, in that path, in that direction, we are sure where we are going. Amen? Amen. Number 3, amen. The sufferings reminds us that this world is not our home. Amen, mga kapatid. Kaya tayo nakakaranas daw ng mga trial, pagsubok, para sabihin sa atin na hindi lang tayo dito sa mundo. Di ba? Malinaw naman po ang Bible, Philippians 3:20. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga Philippians 3:20. For our residence is in heaven. So this world is not our home. Suffering and pain cause us to long for our heavenly home and live more fully for eternity. Suffering shocks us into remembering that we are temporary residents and foreigners on this earth. Sabi yan sa 1 Peter chapter 2 verse 11. So binanggit po dyan, we are temporary. Ibig sabihin pag temporary, temporal. Ibig sabihin samantala. Kaso yung iba ang pakiramdam pansamantagal. Pansamantagal na talagang hindi pansamantala, parang ang feeling nila ay talagang dito na sila magtatagal sa mundong ito. Hindi po. Malinaw po ang Bible, sabi na we are temporary residents
and foreigners on this earth. At sabi sa Hebrew 13 verse 14, this world is not our permanent home, and we are looking forward to a home yet to come. Amen? Amen. There is a home, there is a place yet to come, which is prepared and promised to us by our Lord Jesus. Nangako ang ating Panginoong Jesus na mayroong darating na tirahan. Sabi niya, pupunta ako doon sa langit, sa lugar kung saan kasama natin ang Ama, maghahanda ako. I will prepare a house for you. Yung binabanggit natin na mansion. Kasi pag sinabi ng Panginoon na house, pag sa atin yon mansion. Amen. Kasi ang house sa Diyos, yung house natin dito, kubo lang yun sa Diyos eh. Yung malalaking bahay dito ng mga hari, yung mga mansion dito ng mga royal families, kubo lang po yan sa ating Diyos. Yung house na binabanggit niya doon sa langit, pag nakita natin doon, baka doble laki ng mansion ng mga nandito sa lupa. Amen. Amen? Imagine po noon, mansion ang piniprepare, house yung piniprepare ng ating Panginoong Diyos. And this world is, sabi niya, binabanggit ni Apostol Pablo, this world is now not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. So when we suffered, tayo nakakaranas ng mga kapighatian, paghihirap, pagsubok, kasakitan, it reminds us that that this world is not our home. Bakit po? When this happen, we redirect our lives to a more eternal purpose than before, and we focus more on pleasing the Lord. Pagka daw naitanim natin sa ating puso't isipan na yung ito palang mundong ito, hindi talaga nating tirahan, this is our temporary shelter. Sabi nun, we redirect our lives with a more eternal purpose than before. Then you will think and you will exert more effort on the future events that will happen in your life. I-anticipate mo yon. Doon mo ipopokus, doon mo dadalhin ang iyong pananaw doon sa mangyayari, doon sa after the life here on earth. Kasi yun yung eternal. Kasi etong mundo pansamantala lang eh. Kaya nga sinabi natin pansamantala lang eh. We are all a strangers, foreigners, temporary residents, all pilgrims. Mga pilgrims lang tayo dito sa mundo. The good news in our suffering is that because of Jesus, our pain is temporary and all our joy is eternal. The suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Sabi sa Romans chapter 8 verse 18. Ulitin ko po. The sufferings of this present time, what's going on now in our present time, ano nangyayari sa panahon ngayon? Nag-aalala tayo. We are very much worried with this pandemic happening. Everything is uncertain now. The economy, the health, even our relations with each other, there are things, these things are not certain, but sabi po dito, these things are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. And sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, an eternal weight of glory beyond all comparison. Beyond all comparison means it is incomparable. Walang pwede tayong paghambingan nung mangyayari, yung susunod nating tahanan, yung other
tawag dito, other residence na yung permanent residence natin na pupuntahan. Yung mga kaganapan doon, yung buhay natin doon, it's beyond all comparison. Hindi natin pwedeng compare sa lahat ng anumang bagay na nandito po sa mundo. So suffering reminds us that this world is not our home. Di ba po ba sinabi sa Bible na sa langit, no more pain, no more sorrow, no more tears, all joy. Wala na tayong mararanasan na sakit, wala na mararanasan na hapdi, wala na mga paghihirap, wala nang lungkot. So, why don't we focus on what will going to happen in the future beyond this life sa buhay dito po sa mundo? It's all beyond all comparison, sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 14. So suffering, it reminds us that this world is now not our home. Hindi po ito yung ating tirahan. Tandaan po ninyo yung Philippians 3:20, for our residence is in heaven. Hindi ang residential address natin sa Saudi Arabia or sa Bulacan or sa Manila or sa Batangas or saan man parte ng Pilipinas. Ang ating official residence po will be in heaven. Amen. So when, di ba? Tama si Brother James. If this suffering reminds us that this is not our home, nakakagalak. Di po ba? We will be enjoy. Daranas magagalak tayo. Number 4. Tayo tumatagal na. Suffering po, it helps us identify with Christ's suffering. Our Lord suffered much. Intense. Very intense suffering nga yung binanggit niya doon kanina na naganap sa ating Panginoong Jesus. So, as His children, as His believer, as His disciple, we should identify ourselves. Di po ba? Amen. Hindi yung ating master, yung ating modelo, which is our Lord Jesus Christ. He suffered a lot. The very intense suffering na maaaring ma-experience ng isang human being dito sa mundo. So let's identify ourselves with Him. Not to the extent na tayo ay mamatay, mag-commit o magpapako sa krus. But if it is the will of God for us to die for Him, why not? If that is the suffering that He is expecting from us. So let's identify ourselves with God. Multiple times the scriptures point to how suffering allows us to identify with and draw near to Christ through suffering like nothing else can. Sabi ni Peter po, 1 Peter chapter 4 verse 13, sabi niya, rejoice when you participate in the sufferings of Christ. Sabi na, magalak kayo kung kayo ay nakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. So, para daw tayo magkaroon ng ganap na labis na kagalakan pagka nahayag na yung kanyang kaluwalhatian. Di po ba? Pag pumunta ng Panginoong Hesus dito, bumaba dito sa lupa, di ba? Makikigalak ka, Lord, I also experience sufferings here on earth. Nung sufferings ba lang nating naranasan natin ngayon, yung mainitan sa labas, makaranas ng 50 degree Celsius na init sa dito sa Saudi, ng yung very high humidity maranasan natin. Mga physical sufferings sila ngayon. Pagpasok natin sa aircon, wala na uli Di po ba? Panandalian lang. But when we suffered, when God allows us to experience hardships,
testings and trials we suffer, but let's count it all joy. Okay, sa number 4 na po tayo. Suffering helps us identify with Christ's suffering. So, multiple times the scripture point to how suffering allows us to identify with and draw near to Christ through suffering. So, sa 1 Peter chapter 4 verse 13, rejoice when you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. So, whenever we suffer, we identified ourselves with Christ's suffering, and it gives us a rejoicing when the time comes na yung ating Panginoong Jesus ay bumalik po dito sa lupa. Kasi we all participated, we all identify ourselves with His sufferings. I considered everything a loss compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering. Sabi po yan ni Apostol Pablo sa Philippians, sa mga taga-Pilipos, chapter 3, 8-10. Sabi niya, I considered everything a loss compared to the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. So, sabi ni Pablo, he considered everything a loss whenever he suffered, compared to the surpassing worth of knowing Jesus Christ. So rather than to avoid or to not to have suffering, sabi ni Pablo, he would consider it a loss to the surpassing worth of knowing Christ. So ganun po in-identify ni Apostol Pablo yung sarili niya sa paghihirap ng Panginoong Jesus. Remember sa Book of Acts, we will see how Apostle Paul suffered. So many sufferings na experience po niya sa tanang buhay niya. Sari-sari na talagang hinabol siya ng mga pirata, mga tulisan na binagyo sa dagat, yung mga inabandon siya nung kanyang mga naging tinuruan. Ang dami. Nagtiis ng gutom, ng hirap. Pero sabi niya, I consider everything a loss compared to the surpassing worth of knowing Jesus Christ. So, as we suffered hardships and trials, let's identify ourselves with Christ's sufferings. Kailangan maikumpara, halintulad natin yung sarili natin, na masabi natin na Christ has suffered a lot. So what's this? Ano ba itong aking pinagdadaanan ito na mga pagsubok at mga paghihirap? It's nothing compared to the suffering experienced by our Lord. Paul is saying that nothing is worth as much as knowing Jesus. And we come to know Him more through His resurrection power, but also through sharing and identifying with Him in suffering. So, doon natin, we tend to know more about the Lord. Mas na lumalalim yung pagkaunawa natin, pagkakilala sa Kanya
whenever we identified ourselves in His suffering. Lumalalim daw yung ating pagkakilala sa Kanya. And there is a level at which you cannot know Jesus more except through your suffering. Amen po yun, mga kapatid. Amen. Na talagang totoo po yung sabi ni Apostol Pablo na sometimes we will not know more of our Lord except through our suffering. Ito yung mga paghihirap, itong mga pagsubok na ito, itong trials na ito, hardships na ito, yung nagtuturo sa atin kung paano natin mapapagtagumpayan through our Lord sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. And then after that, then we come to know more of our Lord. Marami tayong natututunan sa Kanya habang nagtatagumpay tayo sa mga problema. Amen. Amen? So it helps us, suffering helps us identify with Christ's suffering. And number 5, 5 lang po itong nababanggitin ko. It's used to train us in righteousness. Ito ay nagtuturo sa atin para tayo ay maging matuwid, para sa maging makatuwiran sa ating pamumuhay. God often uses suffering to train and discipline us, His children, in order to grow us in the maturity of our faith. Totoo po yan. God uses suffering to train us and discipline us, para tayo i-train, para tayo i-discipline as His children, para tayo ay mag-mature in our faith. Endure hardships as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. So, di po ba, we are being disciplined by our parents before, when we are young, when we are still growing up, dinidisiplina tayo ng mga tatay, ng mga magulang natin. Kasi anak niya tayo. Or else, hindi naman ang dinidisiplina ng mga tatay yung anak ng kapitbahay, kasi hindi naman nila anak yon. So, it shows us that if we are being disciplined by God, that means we are children of God. Amen. Anak tayo ng Diyos. Kung tayo ay dinidisiplina ng Diyos, or else hindi ka dinidisiplina, sabi dito, you are not legitimate. Anak-anakan ka lang siguro. Ay mahirap 'yun pag anak-anakan lang. Dapat tayo ay anak ng Diyos. Mahirap yung anak-anakan lang eh. Pag anak-anakan, ano yun eh, parang ano bang ibig sabihin ng anak-anakan lang? Biro-biroan lang or hindi totoo. Parang sa ano lang, sa salita lang, sa sabi lang. Yan ang ibig sabihin. You are not legitimate, not true sons and daughters. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. Diba? Kaya tayo nandun yung respect sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, because He disciplined us when we were still children, when we were still a child, and when we were still young. They disciplined us for a little while as they thought best. Do sa kayang kakayanan ng ating mga magulang, dinidisiplina tayo. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. So, yung pagdisiplina ng Diyos sa atin, it is for our own good din. Hindi dun sa para sa Kanya. Sabi sa Hebreo chapter 12, 7-11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, habang tayo dinidisiplina, it seems to be not pleasant, unpleasant at the time, but hindi siya madali, hindi masarap, hindi kaaya-aya.
but sometimes it's faithful. Ganun po talaga yon. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Then sa huli, makikita natin na yung pagdidisiplina na ginagawa natin ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok at paghihirap, ito ay nagpo-produce ng harvest of righteousness or nung katwiran at nung kapayapaan for those who have been trained by it. So kaya tayo nagiging makatwiran sa ating pamumuhay because we are being trained while experiencing hardships. Tinitrain tayo. Ano ba yung train sa Tagalog? Iniinsayo. Hinahasa. Tinitesting ng Diyos. Para sa tayo maging makatwiran maging matuwid yung ating mga pamumuhay. So, dyan po binanggit yung ating verse, James 1 and 2. Sabi doon sa 2, 3, 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yan. So, whenever you consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. Yan po yung ating main verse. So, the perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Mature and complete. Kompleto. Mature ay, ano bang mature sa Tagalog? Malago. Or, pag magulang kasi, iba ang ibig sabihin. Pag di ba, mature, magulang ka na. Pero iba ang dating. Limitado yung ating language yung Tagalog Pero merong magulang na ibig sabihin ay yung tatay nanay. Yung mature. Pero yung magulang na yung tuso. Or yung, so, not lacking, be mature and complete, not lacking everything. Sabi sa Roma chapter 5, 3 and 5, sabi niya, more than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character. Yan. Character produces hope. Hope does not put us to shame because God loves has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been with us. Make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive. Ibig sabihin, in our Christian life. Lyrics. It talks about effective Christian life and productive Christian life ang mararanasan natin in knowledge of our Lord Jesus Christ. So habang tayo daw ay tinitrain, habang tayo ay tinuturuan na maging matuwid, mamuhay ng makatwiran at matuwid, sabi niya, nagiging effective daw tayo at productive in our Christian life. God isn't just interested in coddling us. While He definitely gives incredible comfort in our trials, He is also interested in using them to mature us and teach us trust Him and to spend our lives chasing what matters most. Amen? Amen. So even during these sufferings and trials, kaya dapat daw matutunan natin, makita natin what matters most sa buhay po natin. Hindi kung ano yung huwag nating ibig sabihin ay damdamin or anuhin yung mga problema na nararanasan natin, yung bang ating masyadong dinadamdam yung mga nararanasan natin.
Masyado nating dinidibdib. Kinikim-kim. Sabi ng iba, huwag mong dibdibin. Kasi dinidibdib natin, we become emotional when it comes to hardships and sufferings. Sabi, let it teach us to trust Him. Magturo tayo daw ito sa atin na magtiwala sa Kanya and to spend our lives chasing para makita natin sa buhay natin that we are after what matters most. What matters most is all what God is in store for us. Kung ano talaga yung pagkatawag, panawagan sa atin ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. That's what matters most in this earth. Iba-iba po yung panawagan ng Diyos sa atin dito sa mundo. And that's what matters most sa bawat isa sa atin. Yun dapat bigyan natin pag-aksayahan ng panahon, pagtuunan ng pansin. Amen. Habang tayo po ay tinitrain in righteousness. So, doon lamang po mga kapatid yung ating pong mensahe, why God allows these sufferings. So, doon po sa 5 nating binanggit na ito po ay nagpaalala sa atin, nagbigay sa atin na all these things, yung sufferings of God, na inaalaw po ito ng Diyos, ay ito po ay para po sa ikabubuti natin. Number 1 is, tayo sa number 1, to humble us, to drive us to dependence on God, to remind us that this world is not our home. So, para daw paalala sa atin, hindi tayo taga rito sa mundo. Yun lamang po sa maiksing salita. We are not, this is not our residence. We should always depend to God and humble ourselves. Then number 4, identify with Christ's sufferings. And number 5, to train us para tayo hasain, para tayo ituruan, para maging matuwid at makatwiran sa ating pong pamumuhay. So, purihin po ang Diyos sa Kanya pong mga salita sa araw pong ito. Nawa po ay napagpala po tayo. Naputol man po yung ating mensahe. So, pwede po nating ituloy do sa next live. Doon po sa mga kapatid na manonood or nanonood ngayon sa ating live. Kung naputol po yun, ituloy lang po natin. Nandun po yung kasunod sa second FB live. So, 2 pong part yan ngayong araw na ito. So, magkasunod lang po yan. At nalobat po yung ating pong ginagamit na camera. Amen. Amen. So, let us pray mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat nga po, Ama, muli sa hapon pong ito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat muli sa paalala nyo na ang mga nararanasan namin, anuman po itong nagaganap sa aming mga buhay, ito po ay hindi para kami pasakitan, pahirapan, ngunit hinahayaan mo na mangyari ang mga bagay na ito upang kami ay turuan kung paano mamumuhay, kung paano tatatag at kung paano magtitiwala sa inyo lamang. Nais mo kami na maging mapagpakumbaba. Nais nyo kami na magdepende lamang sa inyo. Nais nyo kami na turuan upang mamuhay sa katwiran at kabanalan. Ganon din upang ipaalala sa amin na ang mundong ito ay hindi ang aming tunay na tirahan. Amen. Ganon din upang ipaalala sa amin, Lord, na kami ay turuan na mamuhay ayon sa at maka-identify ang aming mga sarili sa paghihirap ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Ama,
Ano man po yung nararanasan namin sa panahong ito. Lord, ngayon ay alam na namin na hindi ito para kami ipasakitan, kundi para kami ay maging matatag bilang mga anak mo. Amen. Upang kami ay maging kagamit-gamit sa mga panukalat plano mo dito po sa mundo. Upang magampanan namin, may pamuhay namin yung pagkatawag mo sa amin. Kung paano mo kami tinawag sa inyo pong kaharian, sa inyo pong kawan. Salamat po, O Diyos, sa hapon pong ito. At muli po, dalangin ko sa mga kapatid, Lord, ano man po yung mga pagsubok, paghihirap na naranasan ng bawat isa, Lord, sabi mo nga po sa inyong salita, whenever you face any kinds of trials, consider it pure joy. Maging kagalak-galak lang na sa amin ang lahat ng ito. Turuan mo kami, Ama, O Diyos, na magganito yung maging pananaw namin patuloy sa aming mga nararanasan, O Diyos. Sa ganon, Panginoon, hindi kami maapektuhan sa aming mga spiritual na buhay. Mas lalo kaming tumatag, mas lalo kaming maging epektibo and productive in your ministry. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa hapon pong ito. Salamat po sa mga kapatid na nakibahagi po sa araw na ito sa inyo pong gawain. Pagpalain nyo nga po ang bawat isa. Salamat din sa mga kapatid na nanood sa FB Live na ito. Maging yung mga manunood pa lang, pagpalain nyo nga po ang kanila pong buhay. Ano man po yung mga nararanasan nilang pagsubok, paghihirap, mga kapighatian, lahat ng uri ng suffering, so Lord. Let them count it all joy sa kanila pong buhay. Maging kagalakan po ito sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa hapon pong ito. Purihin ka, luwalhatiin ka patuloy sa buhay namin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Sige po, tayo po ay magkakaroon ng offering. Doon po sa mga online, patuloy ko pong nire-remind yung mga kapatid na hindi nakakapagbigay, nakakapagbigay ng kanilang mga kaloob at handog. Pwede po nyong, huwag po nating kaligtaan. Let's continue. Kung ano po yung nakagalan natin tuwing Friday, ganun pa rin po. Kasi yan po yung kumukumpleto ng ating pong pagsamba at puri sa ating Diyos na buhay. Grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.
manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa bawat company na binigay niyo sa amin upang maging daluyan ng mga pagpapala na galing sa inyo, Panginoon. Dinadalangin po namin ang bawat kumpanya kung saan kami nagtatrabaho ay patuloy mong pagpalain sila, Panginoon, at nawa o Diyos ay patuloy na kumita po, Panginoon, ng bawat company kung saan kami nagtatrabaho na inyong ibinigay, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang bawat isa ng mga anak nyo, o Diyos, na patuloy mong pagpalain sila. At salamat po, Panginoon, sa bawat isa na inyong mga anak na ibinabalik ang ikapo para sa inyo, Panginoon, na inyong na dapat naming ibalik. At tunay nga po, Panginoon, patuloy mong hipuin ang bawat isa sa amin at gamitin, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. At sa pamamagitan ng aming pagbibigay, Panginoon, ay isa kami sa mga naging kabahagi sa pagpapalawak ng inyong mga salita, Panginoon, dito sa buong mundo, O Diyos. Maraming salamat po at patuloy mong ipaalala ang utos na ito, Panginoon, na kami magbigay sa inyo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, ang lahat ng pasalamat papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, salamat po sa ating Diyos at tayo po ay muli ay naging matagumpay sa ating pong gawain. At para po sa ating mga susunod na gawain this coming Friday, wala pong naging update na galing po sa pamunuan ng DDU. So, we will be continuing with the online gathering. So, ganito pa rin po. Virtual through FB Live yung ating pong Friday service, even yung ating pong mga Bible study, yung prayer meeting. So ganito po rin po hanggang Friday po. At para po sa ating pong kasi po ngayon ay holiday na, bukas tayo po ay mga walang pasok, yung pong mga kapatid dyan na nasa kanilang mga accommodation na manonood pa lang. Tayo po ay magkakaroon ng meeting ngayon after lang po nitong ating gawain, after po siguro makapag-lunch, mag-meeting po tayo through Zoom. Pag-usapan natin kung anong gusto nating gawin ngayong holiday, kung saan natin gustong pumunta, ano bang gusto nating gawin, kung anong araw, anong oras. So let's talk about yung mga activities na gusto nyo, mga kapatid. So ngayon po siguro mga mga alas, ibang oras na ngayon, 1:52. Alas 2. so mga 2:30 or 3 o'clock will go online sa Zoom, mga kapatid, yung pong nasa kanilang mga accommodation. Mag-meeting po tayo, pag-usapan po natin kung anong gusto nating gawin this coming holidays. 3 days 4 days kasama ngayon. So Linggo, Lunes, Sabado, Linggo, Lunes, kami hanggang Martes pa. So yung 3 days, kung ano bang, saan ba ninyo gustong pumunta, anong gustong gawin, kailan. So pag-usapan po natin sa mamaya sa ating Zoom meeting. So yun lamang po, mga kapatid. At nawa po ay isend ko po sa group chat natin yung link sa Zoom. Sana po ay nawa po makibahagi ang bawat isa sa ating pong pag-meeting ngayong hapon. Yung pong hindi pa naka-online, hindi nanonood, paki-relay na lang po doon sa mga kapatid. Paki-message na lang po doon po sa mga nanonood. Yung mga kapatid ninyo na sabihin nyo na mamaya ay may meeting tayo through Zoom. Amen. Amen. So sige po, at tayo po ay sa ating po closing prayer, si Kuya Sam po ang magpi-pray. Amen.
pong lahat ay tumayo at tayo manalangin para sa closing prayer ng ating gawain ay sa gawain ng Panginoon sa hapon na ito. So, baka natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, our loving Father God in heaven, muli maraming salamat sa mga oras na ito, sa iyong gawain, sa katagumpayan ng iyong gawain sa hapon na ito. We thank you so much, O God. Yes, Lord. Hallelujah. For your presence with us as we praise and worship you sa magang ito, and as we hear your words. Maraming salamat. Hallelujah. Sa iyong mga salita na nagbigay ng kaliwanagan sa buhay ng bawat isa na nakinig sa iyong mga salita sa umagang ito tungkol sa iyong sa aming mga when you allow us to suffer. Hallelujah. Sa mga trials, O Lord, na inaalaw mo sa aming mga buhay. Yes, O Lord, we'll consider it joy. Hallelujah. For all these trials that is happening to us, O God. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah. Yes, O God, maging sa buhay ng mga kapatid na nandito ngayon, nakikinig sa iyong mga salita, maging sa mga nanonood online. Hallelujah, we speak blessing for each and everyone. Hallelujah, na nawa ang iyong mga salita ay tunay nga, O Lord, that is impressed in us, O Lord, at ipamuhay ang mga ito na nandun sa aming mga puso na mangungusap sa panahon na aming makaharap ang mga trials na dumarating kami mga buhay. Thank you once again for giving us the strength. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Maging sa buhay ni Pastor Floro na nagkahayag ng iyong mga salita. Amen. Tuloy din namin pinata Yes, Lord. sa iyo, God. Thank you. Hallelujah. Patuloy mo siyang gamitin, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Mightily sa iyong ubasan. Yes. Hallelujah. Yes, once again, thank you so much, O God, sa mga pagpapala na patuloy mong pinapadaloy sa buhay ng bawat isa, Amen. sa iyong mga anak. Ito si Kaino One. At amin din itinataas ang mga kapatid na hindi pa hindi namin nakakasama sa online, na sa mga darating na gawain ay maging aktibo si Lord. At the joy, hallelujah, will magkaroon sila ng joy sa kanilang mga puso to hear once more of your words sa mga pagkakataon ito, sa mga gawain mo, hallelujah, nagaganap, O Lord, sa Shekinah. Yes, O Lord, maging sa aming pagkahiwa-hiwalay. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. After this divine worship, patuloy din namin itinataas sa iyo ang bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Patuloy mong ingatan ang iyong mga anak. Hallelujah. Sa mga masasama, iligtas mo ang bawat isa sa mga anumang kapahamakan, sa mga hallelujah, sakit ng pandemya na itong COVID-19. Hallelujah. We pray that we'll continually protect each and every one of us, aming mga mahal sa buhay in our households, O Lord. Hallelujah. You will protect each and everyone sa deadly disease na ito ng COVID-19. Amen. So that, thank you so much, Lord. Maging sa mga physical na pagpapala na yung maaming pagsasaluhan sa hapon na ito. Thank you so much for all these blessings. Hallelujah, na patuloy mong pinapadaloy sa iyong mga anak, sa iyong mesa, dito sa Shekinah One. Amen. Hallelujah. Maging sa mga naghanda ng pagkain, mga pagpapalang ito, we speak blessings for them sa kanilang kagalakan. Hallelujah. To serve you in this way by preparing sa iyong mga physical na pagpapala. Buhay ni Kuya Charlie, sa buhay ni Kuya Desiree. Hallelujah. Amen. Patuloy mo, O Lord. Hallelujah, na pagpalain ang mga kapatid nito, ang mga anak nito. Hallelujah. Yes, O Lord,
Hallelujah. Hallelujah. We thank you so much once again for this day, O Lord. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. For our benediction, ang masaganang habag at biyaya ng ating Diyos Ama, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, ang patuloy na gabay, patnubay ng banal na Espiritu, nawa ay sumating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Ating awitan sa ating Panginoon sa katagumpayan nating gawain sa araw nito. Labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas na, ngalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso mo ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay maapaw. Katapatan mo, Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman, magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Amen. Nagcha-challenge daw, Mrs. ko kaya Kuya Sri. Ay, kailangan pupunta na dito. Nasa challenge ba? Nako, yari.